Blessed day to all my students at Faith College, Tanawan, Batangas. So, this day I will share to you a short lecture about copyright as part of our midterm coverage. So, let me first share my slide. So, as we continue, last meeting we discussed the scope of copyright as a right. So ngayon pag-uusapan natin ang isang case na nag-e-explain kung paano nakukumit ang tinatawag na copyright infringement. So as you can see on the screen, we can see here two English books, no? Ito yung kapanahunan ko nung ako ay college. May dalawang English textbook. First is entitled College English for Today by Habana, Cinco, and Fernando. And Developing English Proficiency by Robles F. Okay? So, in this case, si Habana, tawagin na lang natin siyang Habana, yung tatlong author, ay may plano silang i-revise ang kanilang textbook. Kaya ang ginawa nila, namasyal sila sa mga bookstores noong panahon na yon. Tumingin sila sa mga textbook na katulad nung kanilang textbook, no? Siyempre, pagka ikaw ay author ng book, may mga karibal kang authors din na binibili o ginagamit ng ibang school. So, habang sila ay nasa bookstores noon kasi hindi pa uso noon ang internet, ang Facebook, no? ah Nakakita sila nung kamukha nilang textbook, yun yung libro ni Robles. At napansin nila sa kanilang palagay, parang kinopya yung eksaktong nakasulat doon sa kanilang libro. To their mind, it is a case of plagiarism and copyright infringement. So, matapos nilang kursisain, no, ay nag-request sila o nag-demand sila, hindi yung demanda pa sa kaso, no. Dinemand nila kay Robles, natanggalin mo sa bookstore ang iyong libro sapagkat ang libro mo ay kinopya mo sa amin. Of course, may pride si Robles. Sabi diyan sa kaso, despite the demands of Habana for Robles to desist, no, from committing further acts of infringement, ay hindi yun sinunod ni Robles. So yung respondents dito ay si Robles at yung Goodwill Trading Company. Yung Goodwill Trading Company ang publishing book, no? Sa kapag ikaw ay sumulat ng libro, dahil ang mga authors ay wala naman tayong puhunan, no? Usually kapag pina-imprenta yan ay at least 1,000, no? At ang mag-iimprenta noon in that case yung publisher, Goodwill Trading Company. Pero sa kontrata ng author at ng publisher, laging nakalagay doon na ginagarantiya ni author na hindi niya yun kinopya, no? So kaya ang ginawa dito ng Goodwill Trading Company ay sumagot din sila na kung meron man itong si Robles na ginawang pangongopya, ay wala silang alam doon. Sapagkat nasa kontrata daw nila, sabi ni Goodwill Trading Company, ay ginagarantiya
ni author na iyon ay original at nakalagay din sa kontrata na kung sakaling siya'y nangopya, walang kinalaman doon ang publisher. So, bilang ako rin na author ng libro, ganan din ang aking pinirmahan sa kontrata. In my case, yung Mind Shapers Company. So, ang ginawa dito ni Pasita Habana at ng kanyang mga kapwa authors, ito yung tinatawag na exhaustion of administrative remedies. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bago ka magkaso, bago ka pumunta sa korte upang magdemanda, ginawa mo na ang lahat para maiwasan ang litigasyon. Sapagkat napakahirap na tayo ay mag-litigate kasi abala, higit sa lahat, mahal pa ang bayad sa abogado. Halimbawa, ang iyong bahay ay binato ng iyong kaaway, nabasag ang salamin, no? Ang tamang dapat gawin doon ay sabihin mo sa nambato ay palitan niyon at bumili ng bago. Kapag ang ginawa mo ay kumuha ka na rin ng bato at binato mo na rin ang kanyang bahay at nabasag din, wala nang magagawa ang korte sa inyo. Parehas na kayong may kasalanan. Huwag ka nang magdemanda kasi inilagay mo na ang batas sa iyong kamay. Kung ang ginawa dito ni Habana ay pinagkukuha niya ang libro sa bookstore at inihagi sa kalsada, ay siya naman ang madedemanda sapagkat inilagay niya ang batas sa kanyang kamay. Sa ating pamumuhay dito sa mundong napakagulo, dapat lagi tayong sumunod sa remedies na ibinibigay ng batas. Kung ang kapitbahay nyo ay nagtatapon ng basura sa inyong bakuran, huwag agad-agad pumunta sa barangay. Sabihan nyo muna yung kapitbahay nyo, kapitbahay, huwag mo naman itapon ang iyong basura dito sa aming bakuran. Ginawa pa rin, makiusap ka pa rin. Kapag hindi pa rin, pwede mo na siyang ipabarangay. Bakit? Kapag siya'y pinabarangay mo agad nang hindi mo siya pinakiusapan at nagharap kayo sa barangay, paano kung sabihin niya sa iyo ay ganito? Kapitbahay, nagpabarangay ka agad hindi pa mo naman tayo nag-uusap Ako naman madaling kausap di sabihin mo sa akin, di ako'y titigil na. Bakit naman agad-agad ay nagpabarangay ka? Paano mo sasagutin yun? Pero kapag ginawa mo ang tinatawag na inexhaust mo ang lahat, pinakiusapan mo siya, 2 beses, 3 beses, ayaw pa rin. Pag nagharap kayo sa barangay, hindi ka na niya masusumbatan sapagkat ginawa mo ang lahat. Ang barangay ay hindi pa rin korte. Kaya ka nagpunta sa barangay ay upang pa rin makipag-amicable settlement. Pero sa barangay, meron ng lupong tagapamayapa, meron ng mamamagitan sa inyo. At kapag kayo hindi pa rin nagkasundo, mapipilitan na ikaw na inaapi ay magpunta sa korte. Kapag ang ginawa mo ay nagtapong ka rin ng basura doon sa kapitbahay mo, magkakagulo kayo, mag-aaway kayo, magkakaribok, sabi nga ba. Hindi iyon ang tamang remedy. Pumunta tayo sa korte, sa batas. Nang sa ganoon, iyon ang tamang proseso. Iyon ang tamang ah, pamamaraan ng isang edukado, ethical, at may pinag-aralang individual. So in this case, walang nangyari, kaya napilitan na si Habana na idemanda si Robles. Kaya ang pamagat natin ng kaso, Habana versus Robles. Sumagot ngayon si Robles. Ang sabi ni Robles, hindi niya yung kinopya. Yan ay produkto ng aking researches, independent researches, studies, and experience. At hindi iraw yan katulad ng anumang libro na may copyright. Ang pangalawang pinaliwanag niya ay kung nagkaroon man ng pagkakahawig
Eh dahil daw ang mga author, si Robles at si Habana, ay iisa ang sinusunod na course syllabus, no? Or yung scope na ibinigay ng Association of Philippine Colleges of Arts and Science ng APCAS. Kaya kung meron daw nagkatulad, nagkapareho, hindi yun sinasadya. Okay? At ang pangatlo, kung meron ng pagkakatulad, ito raw ay pumatak sa ilalim ng right to fair use of copyrighted materials. Okay? Ngayon, ano ang sabi ng courts, ng Supreme Court? Diniscuss muna ng Supreme Court, no? So, makikita natin dito, matalino ang korte. So, pinagpaliwanag niya muna si Robles, hindi agad-agad humatol. Ganon din sa tunay na buhay. Kapag may nagkwento sa inyo ng masama patungkol sa isang tao, huwag agad-agad paniwalaan nang hindi nyo naririnig ang side nung kabilang party, no? So dito, pinakinggan ng korte ang paliwanag ni Habana at eto ang kanilang sagot, no? Pinaliwanag muna ng Korte Suprema kailan ba nagkakaroon ng substantial reproduction, no? Para maging ikaw ay guilty sa copyright infringement. Ang sabi ng Supreme Court, to constitute infringement, it is not necessary that the whole or even a large portion of the work shall have been copied. If so much is taken that the value of the original is sensibly diminished, or the labors of the original authors are substantially and to an injurious extent appropriated by another, that is sufficient in point of law to constitute piracy. So, nung araw, hindi pa uso noon ang mga naisip natin ngayon, no? Nung araw, pag nag-upload ka ng movie sa YouTube, ay 10 minutes lang. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. So, kung napanood mo yung 10 minutes, sa tingin ng iba, kaya pinapayagan ng YouTube, ay bitin ka, no? O kaya, pagkanta naman, kalahati lang ng kanta. So, mabibitin ka, bibili ka pa rin. So, ngayon, iba na. Talagang pinapayagan na basta ang nag-upload yung may-ari ng copyright at tayo, pwede natin pakinggan ng paulit-ulit, dumadami ang viewers niya, at kapag dumami ang viewers niya, binabayaran siya ng YouTube. Yun na ngayon ang uso. Ano? Yun nga lang, dapat ang mag-upload sa YouTube ay yung copyright holder. Ngayon, sa YouTube, pag nag-upload ka, tatanungin ka lang naman niya kung ikaw ang may-ari ng copyright. At syempre, sasabihin mo, yes. Yung YouTube, para mapadali ang buhay niya, papaniwalaan ka niya. Malalaman lang niya na hindi talaga ikaw ang tunay na may-ari ng copyright kapag may sumulat sa YouTube at sinabing hindi siya talaga ang may-ari mo. At nang sa ganoon, ay saka lamang nila ibablock o aalisin yung videong na-upload sa YouTube. Okay, so ibig sabihin, pag nag-upload tayo, we enjoy the presumption of regularity. So, hindi rin pwedeng idemanda ng tunay na copyright holder si YouTube dahil sasabihin niya, naniwala kasi siya doon eh. Pero ngayon, ikaw na kumokontra. Ikaw ngayon ang magpapatunay na ikaw ang holder ng copyright. So, isesend mo yun sa YouTube at pag nabasa nila, aalisin nila yon. So, kasi kapag ang ginawa ng YouTube ay bago ka mag-upload ay papatunayan mo ikaw ang may-ari, baka tamaring ka. So, kukunti ang mag-upload. So, yun naman ang technique ng YouTube na mas madali at mas marami. Katulad nito, i-upload ko ito mamaya sa YouTube.
Eh kung papatunayan ko pang ako ang may-ari nito, eh mahihirapan pa ako. Okay, so yun po ang gagawin, no? Okay, ngayon. So dito, if so much is taken, hindi daw kailangang lahat ng libro ay kopyahin. Basta ang nakopya mo ay napakahalaga. Nando doon ang pinaka-meat, no? Ang pinaka-substantial, no? Kumbaga ay nando doon ang puso ng libro na kinopya mo. Kahit hindi lahat, yon ay tinatawag na, ang sabi ng Supreme Court, piracy. Okay? Kaya ang sabi ng Supreme Court, ang sabi diyan, however, we believe that even if Habana and Robles were of the same background in terms of teaching experience and orientation, it is not an excuse for them to be identical even in examples in their books. The similarities in examples and material contents are so obviously present in this case. How can similar or identical examples not be considered as a mark of copy? Kumbaga, sa programming ay nangopya ka na ng program, hindi mo naman lang binago ang pangalan ng variable. Talaga namang kinopy and paste mo. So, ang pangungopya ay tinamad pa, no? So, kaya ang sabi ng Supreme Court, how can similar examples not be considered as a mark of copying? O, tingnan natin kung ano yung example. Ayan, ang sabi ng example nung College English for Today. He died on Monday, April 15, 1975. Miss Reyes lives in 2014 Taft Avenue, Manila. Sa baba, Miss Reyes address is 2214 Taft Avenue, Manila. Hindi man lang binago, ang dami-daming lugar. Pwede namang 148 San Isidro, Cabuyao, Laguna o yung address mo o yung address niya. Hindi man lang binago. Kaya sabi ng Supreme Court, paano masasabing hindi nangopya, no? So, kaya ang sabi pa ng Supreme Court, we consider as an indicia of guilt or wrongdoing the act of Respondent Robles of pulling out from Goodwill bookstores the book Death upon learning of Habana's complaint while parapsychically denying petitioner's demand. It was further noted that when the book Death was reissued as a revised version, all the pages cited by petitioners to contain portion in their book College English for Today were eliminated. Sabi ng Korte Suprema, indikasyon daw ng guilty ka dahil kinuha mo na rin yung libro. While parapsychically denying petitioner's demand. Kunyari, hindi mo sinusunod yung petitioner. Kunyari, ayaw mong sundin si Habana. Anong ibig sabihin ng parapsychically? Yan ay galing sa salitang pariseo, parisis, no? Noong panahon ni Jesus Christ, laging kadebate niya ang mga pariseyo. Sapagkat yung mga pariseyo, ang ginagawa nila ay labag sa loob nila. Tumutulong sa mahirap pero labag sa kalooban nila. Nag-aayuno, nagpapasting, nagbibigay ng ikapu, pero tutol ang kanilang kalooban. Yon. From the word parisi, yung salitang parapsychically. Yan. So, ibig sabihin, yung sinasabi at ginagawa ni Robles, iba sa kanyang gusto. Okay? So, indication daw yun ng guilt dahil iniatras na niya. Ibig sabihin, talagang nangopya ka, ba't mo inatras? Okay? Kaya, ang sabi pa dyan ng Supreme Court, in cases of infringement, copying alone is not what is prohibited. Copying must produce an injurious effect. Here, the injury consists
that Robles lifted from Habana's book materials that were the result of the latter's research work and compilation and misrepresented them as her own. She circulated the book depth for commercial use, did not acknowledge the petitioner as her source. So, pagkopya niya, hindi pa niya inacknowledge, no? Halimbawa, tayo ay nagpo sa Facebook, CTTO, sabi doon, credit to the owner. Ayan. So, halimbawa, hindi mo alam kung sino yung owner, eh, di ilagay mo na lang ay credit to the owner. Ibig sabihin, hindi mo inaangkin na ikaw ang original noon. Ngayon, kapag kilala mo ang owner, o edi ilagay mo na kung sino yung original owner para hindi ka guilty sa plagiarism or sa copyright infringement. Ang panghuling sinabi ng Supreme Court in the case at bar, the least that respondent Robles could have done was to acknowledge petitioner's Habana as the source of the portion of debt. Ang isa daw sa napakadali at simpleng dapat ginawa nitong si Robles, sana inilagay niya yung source niya, no? Inilagay lang niya sa footnotes, sa bibliography, na ang source noon ay si Habana. Para naman mapakonsuelo, no? The final product of an author's toil is her book. Ngayon, hindi masyadong inexplain ng Supreme Court ang pagkakaiba dyan ng plagiarism at copyright infringement. Kaya dito sa susunod na slide, sa huling slide na ito, ay pinakita natin ang pagkakaiba. Una, ang plagiarism ay nasa area ng ethics. Ito ay nasa ilalim ng ethical aspect, no? At ang copyright infringement is within the area of legal, no, or law. Copyright infringement, nakalagay yan sa batas. Meron tinatawag na piracy law, meron din tinatawag na batas sa copyright infringement sa Republic Act 8293, no? Pero itong plagiarism, ito ay ethics. So, depende yan sa kultura ng organisasyon o lugar na kung ikaw ay nasasaan. Okay? Sa definition naman, ang plagiarism is passing off as your own somebody else ideas or words. Yan yung tinatawag na credit grabber, no? May idea yung iba ba? Bigla na lang sinabi mong ikaw ang may idea noon, ikaw ang nakaisip mo. Nakakagalit yan. Ano, nakakagalit. So, usually, yan ay sa research, no? Halimbawa, may research yung student. Gumraduate na, abay, inangkin ng teacher, siya na daw yon at pinablis sa kanyang pangalan, plagiarism yon. At kung pinablis niya, copyright infringement na rin. Sa copyright infringement, the culprit is not claiming the work as his, but he is able to make money out of it by doing the acts which only the copyright holder can legally do. Halimbawa, yung ating textbook, yung ating textbook na ito, ano? Ang author nito ay si Charlie Main Lavinia, no? Binigyan ng author ang publisher na Mindshaper na ito ay i-publish, i-reproduce at ibenta. So, yun ang ating nasa kontrata. Ngayon, kapag yung napapanood nyo sa TV, lalo na sa Maynila, no, sa Recto, meron silang ginagawang ito, may nagre-reproduce na kapag pinrint ay katulad na katulad. No, ang tawag doon ay book alike. So, anong mangyayari? Kapag may naggawa nito na katulad, at ang mga estudyante ay doon bumili, ang kawawa ay yung author. Bakit? Hindi siya mababayaran doon. Bakit? Bawa sa case ko, sa author na dito, no? Ang usapan namin diyan, 15% of the gross sales
bibigyan nila ako ng tinatawag na royalty. So, 15%. Pero kung bumili yung estudyante doon sa hindi sa Mindshaper, kung hindi doon sa namamayrate, tapos mas mura, no? Ay nakamura kayo pero kawawa yung author dahil hindi yun mabibilang doon sa 15%. Okay, so anong nangyari doon? Yung culprit kumita at the expense of the copyright holder. Kaya kawawa. Kawawa ang mga author ng libro dahil lagi na lamang sineserox ang kanilang libro. Pinaghirapan pero sineserox lang. Hindi naman kailangan dyan ay sikat ka lang eh. No? Merong nag-PPM sa akin. Press, yung libro mo, ginagamit namin sa ethics. Yung thesis, ginagamit namin. O talaga? Salamat naman. Bumili ba ang estudyante nyo? Hindi, press. Sinerox. At least sikat ka, press. Hindi naman pasikatan yun, di ba? So, at anyway, yan yung hindi natin maiiwasan dahil hindi naman natin nakikita ang buong Pilipinas, no? Pangatlo, ang parusa ng plagiarism ay depende sa kultura. Nung nabubuhay pa si Senator Miriam Santiago at inaaway niya ang isang senador na hindi ko na lang sasabihin ng pangalan. Ang sabi niya, ang dapat parusa sa plagiarism ay death penalty. Siyempre, nagbibiro lang noon si Senator Miriam. Sa mga school ng pinanggalingan ko, halimbawa sa TIP, kapag ikaw ay naging guilty sa plagiarism, dismissal ka kahit permanent o regular ka. Dahil dinidiscourage. Dahil iba ang kasalanan ng plagiarism kapag ang naging guilty dyan ay mga teacher at estudyante. Ayan. Merong isang case sa UP, University of the Philippines, nakagraduate na, PhD, tapos na balitaan at napatunayan na yung kanya palang dissertation or thesis ay kinopya, binawian ng PhD. Yan. So napakahalaga na meron naman, walang kwenta, kahit nangongopya ay okay lang. No? Pangit naman yun. So halimbawa, ikaw ay hindi teacher, ikaw ay standby sa kanto, nag-post ka sa Facebook mo, inangking mong ikaw yon, ay wala nang magdedemanda rin sa iyo. Ayan. Ang parusa naman sa copyright infringement ay nasa batas. So, meron niyang pagkakulong. So, wag na natin sauluhin yun dahil hindi naman tayo law student o abogado. Mahalaga na lamang na ang penalty ay hindi dahil sa kultura, kung hindi kung ano ang sinasabi ng batas. Okay? Pang-apat, the buyer of plagiarized work is not liable because he is in good faith. Kapag daw yung object ng plagiarism ay binili mo, pinaniwalaan mo, ay wala kang parusa. Halimbawa, katulad nung ikaw ay inangkin mong ikaw ang author, ibinenta mo ang work mo sa publisher. Sabi mo kasi ikaw ang author eh. Hindi may kasalanan ang publisher doon. Pero dapat ilagay ng publisher sa inyong kontrata na ikaw ay naniniwala na yung author ang tunay na author. Katulad nung nangyari dito. So, akala ng goodwill ay totoo, kaya na-absuelto siya rito. Ang naparusahan lamang dito ay si Robles. Sapagkat in good faith si goodwill nakalagay sa kontrata, nanumpa naman si Robles na siya talaga ang author in good faith. Okay? Pero sa copyright infringement, pag binili mo yon at alam mo, halimbawa, yung kanina, doon ka bumili sa book alike, no? Doon sa fake, kasi mura. Doon sa tunay na presyo, 400. Sa kanila, 200 lang. Doon ka bumili. Pero alam mong pirated yon, guilty ka rin.
pero kay hirap mong mahuli, ano, guilty ka rin. So, dahil nakinabang ka, no? Nakinabang ka ng 200 na napunta dapat sa author, napunta na sa iyo. At nakinabang din yung namirata, yung nag-produce ng libro dahil ang ang nawala naman sa kanya ay hindi na siya magbabayad sa author. Ayan. Pag doon ka bumili sa tama, mas mahal kasi bayaran niya yung author, no? So, at the end, ang nalugi ay author. Okay? At ang panghuli, the plagiarist cannot invoke good faith as defense because plagiarism is identified not through intent but through the act itself. So kapag naging guilty ka sa plagiarism, kahit paanong paliwanag mo, ay wala. Dahil basta ginawa mo, mali. O halimbawa, ikay may asawa, nang babae ka, o kahit paanong dahilan mo, ay mali ka. Kahit pa pangit yung asawa mo, hindi naliligo, ay mali ka pa rin, nangaliwa ka eh. There is no justification on that. Mali. Ba, pumatay ka ng tao, no? Except doon sa self-defense, yung mismong pagpatay ay masama. Okay? In copyright infringement, pwedeng may good faith. Halimbawa, doon sa kaso ni Robles dito sa ating pinag-usapan, kung siya ay nung sinabi ni Habana na alisin mo na yan, ay di wala ng kaso. Okay? Pero ayaw mo pa rin eh. So, yun na yung kasalanan. Okay? So, that will be all dahil kulang tayo na ng oras at bukas ay deadline na ng paggawa ng exam. Ang ating coverage lamang sa midterm ay Chapter 4 at Chapter 5. So, good luck sa inyong midterm exam. Ang susunod na nating face-to-face meeting ay sa first Saturday na April. So, that's all. God bless you all.